Isang araw, pumunta si Miguel sa bahay ng kanyang ina upang kumustahin ito. Mami, kumusta kayo? Mabuti naman. O Miguel, napadalaw ka ata. Kasama mo pala ang pinakamamahal mong asawa. Mataray na saad ng kanyang ina. Hindi po ma'am, ako lang mag-isa. At please, alam ko pong kahit hanggang ngayon, galit na galit pa rin kayo kay Portia. Pero pwede po bang kalimutan niyo ng lahat ng nakaraan? Pakiusap ni Miguel. Kahit kailan, hindi ko makakalimutan, Miguel, na pinili mo ang babaeng walang pinag-aralan kesa kami na pamilya mo. Mami, mahal ko si Portia at siyang nagbibigay sa akin ng buhay. Paninindigan ni Miguel. Ganun ba? Yan ba ang tinatawag mong pagmamahal, Miguel? Yung ilang buwan na kayong naghihirap? Ha? Gumising ka nga. Mami, ano ba? Reklamo ni Miguel na tila ba pinipilit siya ng kanyang ina. Gumising ka na nga, Miguel, sa kaibangan mo. Alam mo ba na naaawa ako sa iyo? Dahil sa hirap na dinaranas mo. Kapiling ng babae na yan. Puntahan mo ang kaibigan mo. Dahil sabi niya sa akin, may offer siya sa iyo, Miguel. Kung gusto mong mapabuti ang buhay mo, hiwalayan mo ang asawa mo. Pakiusap ng kanyang ina. Nahihibang ka na yata, Mami. Pailing-iling na sagot na lamang ni Miguel sa kanyang ina. Hindi ako nahihibang, Miguel. Gusto ko lang na umunlad ang buhay mo. Kontento ka na ba na hanggang ngayon naghihirap kayo? Hindi kita pinalaki para lang maghirap, anak. Hindi ako tutol sa kahit na anong babaeng papakasalan mo. Pero sana yung may pinag-aralan naman. Para sabay kayong umangat na dalawa. Payo sa kanya ng kanyang ina na siyang naging dahilan upang mapaupo si Miguel sa sofa at mapaisip ito. Teka nga, ma'am. Kailangan ko munang makausap yung kaibigan kong si James. Sagot niya. Puntahan mo na lang siya sa bahay niya. Dahil nandun siya. Tamang-tama, kakadalaw lang dito. Gayahin mo sana yung kaibigan mo, Miguel. Malungkot na saad ng kanyang ina. Sige na, Mami, aalis na ako. Salamat na rin. Paalam na lamang ni Miguel sa kanyang ina. Take care, anak. Mahal na mahal kita. Kaya sana naman, gumising ka na sa kahibangan mo. Paalam din ng kanyang ina sa kanya at agad namang umalis si Miguel upang puntahan ang kanyang kaibigan. Sa kabutihang palad naman, ay nadatna ni Miguel ang kaibigan niya na sana ay paalis na. James? Tawag ni Miguel sa kanyang kaibigan na namamangha dahil sa itsura nito. Miguel! Natutuwang bati ni James sa kanya. Grabe pare ah, ibang-iba ka na ata ngayon. At tila mayaman ka na yata. Ang ganda ng pananamit mo ah. Inosenteng tanong ni Miguel. Naku pre, upo ka muna. Parang alam ko na kung bakit ka narito ah. Ani James. At agad namang umupo si Miguel sa sofa nito. Grabe pre, ang astig mo na pala ngayon. Sa tansya ko, mayaman ka na yata. Namamanghang saad ni Miguel. Naku pre, ganito kasi ang dapat na ginagawa mo. Sa akin, no woman, no problem. Natatawang saad ni James. Teka nga, ano pang ibig mong sabihin? Naghiwalay na ba kayo ng asawa mong si Rian? Nagtatakang tanong ni Miguel. Aba, oo naman pre. Hiniwalayan ko na siya. Dahil hindi ako aangat ng dahil sa kanya. Kaya kung ako sa'yo, hiwalayan mo na yung asawa mong si Portia. Dahil may i-offer ako sa'yo na negosyo. Ito yung magiging dahilan ng pagyaman mo. Ayoko namang pag yumaman ka, maging pera na lang ang habol ni Portia sa'yo. Kaya mabuti pa, hiwalayan mo na siya ngayon hanggang maaga. Para wala ng problema. Payo sa kanya ng kanyang kaibigan. Pero pre, mahal ko si Portia. At di na ako makakahanap ng babaeng katulad niya. Nag-aalala ang tugon ni Miguel na siyang naging dahilan upang tapikin siya ni James sa kanyang braso. Huwag kang mag-alala pre, dahil kapag may pera ka na,
Kahit na napakagandang babae, makukuha mo. Kahit bata pa yan, makukuha mo pa rin. Kasi may pera ka na. Pero nasa sa'yo yan. Pwede mo namang dihiwalay ng asawa mo. Pero mamimiss mo yung chance na magkaroon ng maraming babae. So ano pre, paano ba yan? May lakad ako eh. Mag-isip-isip ka lang. Tapos tawagan mo lang ako pag may desisyon ka na. Paalam ng kaibigan niya, kung kaya tumayo na lamang din si Miguel upang sumabay na sa pag-alis nito. Sige pre, James, salamat, tatawagan na lang kita. Paalam din ni Miguel sa kanyang kaibigan. Habang pauwi si Miguel, ay nakapagdesisyon na siya na hihiwalayan niya ang kanyang asawang si Portia. Napag-isip-isip niya na may punto ang kanyang ina at kaibigan. Dahil sa ilang taon na niyang kasama si Portia, ay wala silang nagawa upang yumaman. Lalo pa nga silang naghirap. At hindi ito gusto ni Miguel. Dahil sanay at lumaki siya sa mayamang pamilya. Kaya't nakapag-desisyon na siya. Kung di ko to gagawin, makukulong ako sa hirap. At hindi itong gusto kong mangyari sa buhay ko. Saad na lamang niya sa kanyang sarili. Kaya't pagdating niya sa kanilang bahay, ay agad niyang binulyawa ng kanyang asawa at makikipaghiwalay na dito. Maghiwalay na tayo. Ayaw ko na sa relasyong to, Portia. Tura ng kanyang mister. Pagka-uwi nito, galing sa trabaho, na ikinagulat naman kaagad ni Portia. Anong sinasabi mo, Miguel? Anong problema mo? Tanong niya naman dito. May negosyong ino-offer sa akin yung kaibigan ko. Malaking project yun. At siguradong ilang buwan lang, yayaman na ako. Hindi na ako pwedeng manatili lang sa katulad mo, Portia. Hindi pwedeng makita ko ng mga kaibigan kong kasama ang isang tulad mong walang pinag-aralan. Isa pa, sigurado naman kapag nangyari yun, ay magiging pera na lang yung habol mo sa akin. Kaya ngayon pa lang, maghiwalay na tayo. Mayabang na sabi ng kanyang mister. At dahil doon, ay natawa ng mapait si Portia. Iyan, Miguel. Yan ang sabi ko sa'yo noon. Gusto kong magtrabaho para magkatulong tayo. Pero ayaw mo. At ngayon, iba na naman ang gusto mo. E di sana noon pa, pareho tayo umangat. Pinayagan mo ako magtrabaho. Ani Portia, wala akong pake. At isa pa, hindi lang ikaw ang babae sa mundong to. Kaya't makakahanap ako ng babaeng masigit pa sa'yo. Kaya't maghiwalay na tayo. Portia, sawang-sawa na ako sa'yo at sa sitwasyong ito. Bulyaw ni Miguel na siyang naging dahilan upang mapaluha ang kanyang asawang si Portia. Kung yan ang gusto mo, puno ng hinanakit na sabi ng kanyang asawang si Portia. Wala na siyang balak pang habulin ito. Hindi siya ipinanganak ng kanyang mga magulang para magmakaawa sa isang lalaking mababa ang tingin sa kanya. Kahit mahirap lang sila, ay hindi siya magmamakaawa sa lalaking walang respeto sa kanya. Kaya para kay Portia, mas mabuti na rin namang nakilala na niya ito habang maaga pa. Tutal, ay wala pa silang anak. At bago pa lamang silang nagsasama bilang mag-asawa. Wala pa ring isang taon mula nang sila ay magpakasal sa West. Hindi niya akalaing ganito palang klase ang taong lalaking pinakasalan niya. 3 taon silang naging magnobyo. Ngunit tama nga ang kasabihang, hindi mo makikilala ang isang tao hanggat hindi mo ito nakakasama sa iisang bubong. At ngayon pa lang, ay nakilala na niya ang tunay na ugali nito. Mayabang si Miguel. Mataas ang tingin nito sa sarili kahit wala pa naman itong napapatunayan. Napailing na lamang si Portia. Masama ang loob niya, ngunit hindi niya ugaling iyakan ang taong walang pakialam sa kanya. Kaya tinawagan niya ang kanyang kaibigan at ipinaalam ang nangyari sa kanila ni Miguel. Ano? Sinabi niyang pera lang ang habol mo sa kanya kapag yumaman na siya? Nababaliw na ba yung asawa mo? I mean, ex-husband mo ngayon, Bes? Hindi makapaniwalang tanong ng kanyang kaibigan sa kanya. Hindi ko nga rin alam eh. Ang alam ko lang, Bes,
Sa ilang taong pagsasama namin ni Miguel, ay ayaw na ayaw niyang nalalamangan siya. Kaya't sa tingin ko, ay nakita niyang nalamangan siya ng kanyang kaibigan. Kaya siya nagaganyan. Naku bes, paano ba yan? Alam na ba yan ng mga magulang mo? Naku, pag nagkataon na nalaman nila at nagkita sila ng magulang mo, tiyak na malilintikan niyang si Miguel. Sabi naman ng kanyang kaibigan. Oo nga bes. Kaya pwede bang samahan mo ako maghanap ng trabaho? Tanong ni Portia. Oo naman, ikaw pa. Pero bes, may naisip akong paraan para makaganti ka sa ex-husband mong mayabang. Nakangising saad ng kaibigan niya. Ano naman yan, bes? Baka kalokohan naman yan, ha? Seryosong saad ni Portia. Seryoso to. At ito lang naman, para mapahiya yung ex-husband mong mayabang. Mag-apply ka ng trabaho sa kumpanyang kalaban nito. Nang sa ganon, kapag napatumba mo ang kumpanya nila, ay mapahiya yan sa ginawa nila sa iyo. Suhestyon ng kanyang kaibigan. Kaya't napatawa naman si Portia. Ano ka ba, bes? Hindi ako yung may-ari. Mag-a-apply pa nga lang akong empleyado eh. Bes, alam kong matalino ka. Kaya't alam kong ikaw ang magiging dahilan ng pag-angat ng kumpanyang mapapasukan mo. Kaya trust your skills and capabilities. Mag-apply ka na. Sige na, sasamahan pa kita. Pero bes, yun yung trabaho na iniyawan ni Miguel para sa akin eh. Natatakot na saad ni Portia. Duh, huwag kang matakot. Umaayaw lang yun sa'yo noon. Dahil ayaw niyang aangat ka. At baka iwan mo siya, katulad ng ginawa niya sa'yo ngayon. Ani ng kanyang kaibigan, kaya't nag-apply si Portia ng trabaho, na noon pa man, ay nahadlangan na ni Miguel. Alam kasi nito, na kayang-kaya niya itong umusan sa kita kung tutuusin. Kaya naman takot itong hayaan siyang magtrabaho. Mabilis namang natanggap si Portia sa trabaho. Sa galing at talinong taglay niya, ay hindi nagdalawang isip ang magandang kumpanyang inaplayan niya na tanggapin siya. Doon ay pinagbuti niya ng maigi ang kanyang trabaho at hindi nagtagal ay agad siyang na-promote. Unti-unting tumaas kaagad ang posisyon niya sa trabaho hanggang sa bigyan siya ng malaking offer ng may-ari ng kumpanya. Gusto kong gawin kang isa sa mga major stockholders ng kumpanya ko, Portia. Sa laki ng naitulong mo rito, ay nababagay lang na ibigay sa iyo ang posisyong yan. Anang may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuan ni Portia sa kanya. Siya na kasi ang pinagkakatiwalaan nito ngayon. Lalo pa, nakabilang siya sa mga nagpalago sa buong kumpanya nito. Sigurado po ba kayo dyan, ma'am? Nanlalaki ang mga matang tanong ni Portia sa kanyang boss. Sigurado pa sa sigurado, Portia. Nginitian siya ng kanyang boss. At doon ay natutop na lamang ni Portia ang kanyang bibig. Naku, maraming salamat po, ma'am. Aniya rito, bago siya kinamayan. Dahil doon, ay lalo pang lumaki ang kumpanyang pinagtatrabahuan ni Portia. Tinalo pa nito ang iba pang kumpanyang kalaban nila. Kabilang na ang kumpanyang sinimula ng dati niyang asawang si Miguel. Halos manlumo si Miguel nang malaman niyang si Portia ang dahilan ng naging pagkalugi ng kanilang kumpanya. Bigla niyang pinagsisihan ang ginawa niya sa kanyang dating asawa. Kaya naman ngayon ay naging kawalan nito sa kanya. Kung sana ay nakipagtulungan na lamang siya rito, imbes na kinalaban niya si Portia, sana ay kasama pa siya sa naging pag-angat nito. Dahil doon ay napaisip na lamang si Miguel na puntahan si Portia upang makipagbalikan dito. Nagsisisi ako sa lahat ng ginawa ko sa iyo, Portia. Sa pang-iiwan ko, pati na rin sa hindi pagtitiwala sa kakayahan mo. Aaminin ko, mahal pa kita. Kaya, kung ayos lang sa'yo, gusto ko sanang magkabalikan tayo ulit. Sabi ni Miguel sa dati niyang asawa. Ganoon na lamang ang lawak ng pagkakangisi nang biglang hawakan ni Portia ang kanyang kamay na nakapatong sa office desk nito. Ngunit agad din niyong napawi
nang bigla nitong ilagay doon ang singsing na ibinigay niya rito noong sila'y ikasal. Ongoing na ang pagpuproseso ng annulment ng kasal natin, Miguel. Wala ka nang magagawa pa. Nakangising sabi ni Portia bago ito tumawag ng gwardya upang sipain siya palabas ng opisina nito. Pahiyang-pahiya si Miguel. Durog na durog din ang puso niya dahil mayaman na ang dating asawa. Ngayon ay nararamdaman niya ang sakit na ipinaramdam niya rito noon.